Good morning po, people of God. Magandang umaga sa Diyos. Gaya ng sabi sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their lands. Kaya, yun po ay sikreto ng Lord na ibinubukas niya sa atin na kung gusto nating maging matagumpay ang buhay natin dito sa lupa bilang mga anak niya, pakinggan po natin. Isa puso po natin yung sinasabi niya. Dahil ang Diyos, ibinubukas niya ang ating spiritual ears, ang ating spiritual eyes. Ang dapat nating lamang gawin ay sumunod sa Kanya at purihin siya sa araw-araw ng ating buhay. Kaya po, ngayon po Lord, sama-sama kami magkakapatid sa pananampalataya. Narito kami upang magpuri sa iyo. Tayo po ay tumayong lahat at manalangin sa Diyos. Dakilang Diyos, amang nasa langit, tunay po Lord na ang puso namin Lord ay may kagalakan na kaming magkakapatid sa pananampalataya sa iyo, Lord, ay naririto, Panginoon, nagbubuklod-buklod, nagkakaisa, Panginoon. Iisa ang aming layunin, Lord, ang magampanan namin, Lord, kung ano ang kalooban mo para sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa salita mo na 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong harapan ay ikaw ay nasa kalagitnaan, Panginoon. Kaya, Lord, marami kami sa 2 o 3. Ina-acknowledge namin, Lord, ang presensya mo sa kalagitnaan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay na taglay-taglay namin ngayon, Panginoon. At lalong higit pa sa buhay na tataglayin namin sa habang panahon. Tunay nga po, Lord, na nag-iisa ka naming Diyos, ikaw lamang ang karapat-dapat naming purihin, sambahin, dakilain sa aming mga buhay, Panginoon. Pagkat ang lahat-lahat sa aming buhay, ikaw ang may akda, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad mo sa amin, salamat sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon, at salamat din, Lord, sa pagtutuwid mo, Panginoon, sa amin. Alam namin, Lord, tao po kami, Panginoon, nagkakasala kami, Panginoon, subalit lagi ka nandyan, handa mo kaming patawarin, Panginoon. Kaya, Ama, patawarin mo po kami sa lahat ng nagawa naming kasalanan, mga bagay na malaki o maliit, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, mga bagay na mabuti, Panginoon, na hindi namin nagawa, Lord, alam naming kasalanan. At alam din namin, Lord, na ang mga masasama naman, Lord, na nagawa namin ay kasalanan din, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, malinis po kami sa mga kasalanan na ito, Lord. Tinataas namin, Lord, ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga dila sa iyo, Panginoon. Huwag mong hayaang, Lord, na magkasala pa kaming muli, Panginoon. Tulungan po kami ng Espiritu Santo, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, Lord, na siya maggagabay sa amin sa paglakad namin dito sa mundo, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa kapatawaran, Panginoon, pagkat alam namin, Lord, makahaharap na kami sa Ama ngayon, na ikaw po ang nakikita niya at hindi na kami. Panginoon, patnubayan mo po ang mga tatayo dito sa aming harapan, Panginoon, ang mga aawit, ang mga tutugtog, ang magbibigay ng mensahe, Panginoon. Nawa po, Lord, ikaw po ang maitaas sa buhay namin, Panginoon. Wala pong iba kaming magiging Panginoon, kundi lamang, Panginoon. Kundi ikaw lamang, Lord. Nag-iisa ka naming Diyos, Panginoon. Pagkat ikaw lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, Panginoon. Tunay nga po, Lord, kung wala ka, wala kaming magagawa, Panginoon. At ikaw po ang aming puno, Lord, kami ang mga sanga mo. Dalangin namin, Lord, kami magbunga ng lahat ng bunga ng Espiritu Santo, Panginoon. Ang love, ang joy, ang peace, ang patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, Panginoon. Nawa po, Lord, lahat po ito, Lord, mamunga sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon,
Maraming salamat sa lahat ng tao na naging bahagi ng aming buhay mula nang kami pinanganak hanggang ngayon, Panginoon. Tinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Hindi namin alam kung ano mga kalagayan nila, Panginoon. Subalit, Lord, bigyan mo sila ng pagkakataon, Lord, na tanggapin ka nila sa kanilang mga puso bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Sama-sama kami, Lord. Pinapanalangin namin, Lord, lahat ng mahal namin sa buhay, Panginoon, na nawa po dumating sa buhay nila, Lord, ang kaligtasan ng galing sa iyo. Tunay nga po, Lord, ikaw lamang aming sasambahin, pupurihin, dadakilain sa aming buhay hanggang kami nabubuhay. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po sa panibagong umaga na ibinigay niya po sa ating lahat. Amen. At tayo po sa ating pag-aawitan, batiin po natin ang bawat isa, kamayan po natin ang ating mga kapatiran. Let's give praise and honor and let's praise the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord. We thank you, Father God. We lift you up in this place. We lift you in our lives, oh Jesus. Praise you, Jesus Christ. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, Lord. Praise you, Jesus. You're good, you're faithful to each and every one of us. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. You for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are. So good, so good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Thank you, Lord Jesus. Lift you up in our lives, oh God. Napakabuti mo, Panginoon. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Thank you, Jesus. Hallelujah, we praise you. Let's sing, Lord,
Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are. Yes, Lord, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yes, Lord, you are good. You are faithful sa bawat isa, Lord, sa aming buhay. Kaya naman, Panginoon, lumalapit kami sa inyo, nagpapakumbaba. And we humbly, Lord God, come in prayer and ask, Lord God, for your mercy and grace, Panginoon. Na sa aming buhay, Panginoon, there's no other place that we'd rather be but in your holy presence, Ama. Sa piling mo, Panginoon, naroroon ang kapayapaan. Sa piling mo, Panginoon, naroroon ang kagalakan. Kaya naman, Panginoon, kami muling anunambalik sa iyo, Panginoon. Renew our mind, strengthen our spirits, Lord God, sa umagang ito. And we ask in prayer, Panginoon, na patuloy niyo po kaming samahan sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos. Times of refreshing here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Heavenly Father God, we ask you, and we come before you, Panginoon, na pumasok ka sa aming puso, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, kalakasan sa pang-araw-araw, Lord God, ng aming buhay. Panginoon, sa lahat ng mga kabigatan, renew our spirit, Father God. Restore our soul, Panginoon, that you are our hope,
And you are our peace, Father God. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Times of refreshing, Here in your presence, here in your presence, Lord. No greater blessing Greater blessing than being with you. than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. There's no greater joy, Lord, than being with you. There's no greater joy, Lord, than being with you. Hallelujah, oh God. Hallelujah, Lord. We praise you and we glorify your name, Panginoon, sa umagang ito. Gaya nga po, Lord, sa pangako mo, Ephesians 3:20, now unto him who is able, that can give far above what we expect, what we see, and what we think, who is at work within us. And that is you, Lord Jesus Christ. You are able, Lord God, to fulfill your promise to each and every one of us, O God, exceedingly, abundantly, O Lord, in our lives. Ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maitaas, Panginoon. Dahil napakabuti mo, Panginoon, napakabuti mo. Hallelujah. Hallelujah, O Lord. Oh, God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things, lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Oh, God is able. God is with us. God is on our side. He will make a way far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lift it up. The name of Jesus. Raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will go before
before. He will never leave us. He will never leave us. God is with us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is with us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. God is for us. Lord God, we are so thankful and grateful for you made a way for us, Panginoon. Panginoon, sa aming mga dalangin, kung kami man po ay may mga pangangailangan, you are able, Panginoon. You provide us, Lord God, with all our needs according to your riches and glory, Panginoon. Naroroon ang kapayapaan mo, Panginoon. Naroroon ang kalakasan kapag nanghihina ang aming mga katawan at ang aming mga spirit, Lord God. Thank you, Father God, for the joy. Thank you, O Lord, for the work that you have through our Lord Jesus Christ. Napakabuti mo, Ama. And we are so thankful, O God, na kapag sa aming mga panalangin, Panginoon, naroroon ang katugunan mo. Sometimes yes, sometimes not yet. And sometimes, Lord, sabi mo, wait until I give all the power. Wait until you see me work in your life. Wait until you see a miracle. Wait until you realize that I am your God. I am powerful, far above what you can think of, far above what you can see and what you can feel. Panginoon, maraming salamat. You are continuously humbling our hearts, Lord God, na wala kaming magagawa apart from you, Lord Jesus. Wala kaming magagawa kung wala kapangyarihan mo, ang banal na Espiritu sa aming buhay. Let's praise the Lord. Let's lift our voices. Let's give our praise to you, God. Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah. We thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, O Lord. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Lord God. Napakabuti mo. Patuloy natin pasalamatan ng ating Diyos. Purihin natin ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Thank you, Lord, for healing us, O God. Thank you, Lord, for restoring our hearts and soul, O God. Thank you, Lord, for the life that we have in Jesus Christ. Lifted up, we defeated the grave. Raised to life, our God is able. Yes, lift your voices. Praise the Lord, praise Him. Sing your song of praise. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Hallelujah. Hallelujah.
Maraming salamat, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Banal na Espiritu, sa umagang ito, napakabukti mo, O Diyos. Tinanggap namin, Lord, lahat ng kagalingan. Tinanggap namin, Lord God, lahat ng rest na kailangan ng aming katawan. Maraming salamat, Panginoon. And you are looking, Lord God, sa umagang ito, with a broken, with a pure and contrite heart, a true worshiper of Christ, Panginoon. Naririto ka sa aming kalagitnaan, where 2 or 3 gathered in your name, there you are in the midst of us. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. We are a living testimony of your goodness. We are a living testimony of your greatness and the unmerited favor we got from Jesus Christ, our Savior. Maraming salamat, Panginoon. Ang pusong ito ay nauuhaw sa pag-ibig mo, nauuhaw sa kagalakan mo, Panginoon, sa kapahingahan mo, Panginoon, sa kapayapaan mo. And Lord, we are praying right now. We give our cares and worries unto your feet, O Lord God. We give everything unto your feet, Panginoon. Gaya na ginawa ni Job, hubad, naked, bare, and real. Naririto kami, Panginoon, sa harapan mo. Hallelujah. 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 Maraming salamat, Panginoon. Lifted up, He defeated the grave, raised to life, our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is able. For the Lord, our God is able. For the Lord, our God is able. Palakpakan natin ating Diyos. Maraming salamat, Panginoon. All the glory and praises to your holy name, Jesus. Amen and amen. Maraming salamat sa mga taong ginagamit ng Lord upang ang ating mga panalangin makarating sa Kanyang harapan, Panginoon. Salamat po sa buhay niyo. Pagpalain kayong lahat. At ngayon po, sabi nga ng Biblia, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Makinig po tayo habang ipinipreach ang salita ng Diyos, pagkat ang mga salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Ano man ang kanyang sinabi, hindi po sinungaling ang Diyos, magaganap po ang lahat sa tamang panahon. Kaya ngayon po ay handa po natin ang ating mga puso at sa pakikinig ng salita ng Diyos na ipagkakalob ng ating mahal na pastor, Pastor Archie Rezos. Ipanalangin po natin siya. Mahal naming Diyos, maraming salamat na kami mahal mo, Panginoon. Alam namin, Lord, minamahal mo kami pagkat binigyan mo kami ng pastor na magtuturo sa amin, Panginoon, ng tama, Panginoon, upang kami maihatid niya sa inyo, Panginoon, ng blameless, upright, Panginoon. At alam namin, Lord, galing sa iyo ang lahat ng ituturo niya, Panginoon. Nawa po, Lord, ang mga puso namin, Lord, ibukas mo po, Lord, upang maging matabang lupa at tumubo po ito at maging multiply, Panginoon, upang ang mga tao, Lord, na makakakita sa amin, Panginoon, masasabi nilang may tunay kaming Diyos, Panginoon. Dahil ang mga salita mo, Lord, ito po ang magpapadalisay sa amin, magbabago sa amin from glory to glory. Salamat po, Ama. Salamat po sa buhay ng aming pastor. Alam namin pagpapalain mo siya. Ibibigay mo ang lahat ng kanyang desires, Panginoon. At alam namin our labor in the Lord will not be in vain. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Muli ho nating palakpakan ng Diyos. Thank you, Lord. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Good morning. At naalala ko po ang kwento ni David at saka ni Goliath sa Biblia. Nung pong naghahanap ang Diyos ng kapalit para kay Haring Saul, dahil si Saul po ay hindi na sumusunod sa Diyos, sinabi po ng Panginoon, lalo na kay Propeta Samuel, mamili po siya sa anak po ni Jesse. At ang ginawa po, ipinarada po, iniharap po sa kanya ang lahat po ng mga matitipuno po na mga anak po ni Jesse. At nakita po ni Samuel yung panganay, matipuno, malaki, malakas, at sinabi niya, ikaw ang pinili ng Diyos. Ngunit nangusap ang Diyos sa puso po ni Propeta Samuel at sinabi sa kanya, hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo ng tao, sa katalinuhan ng tao, sa kalakasan ng tao. Sapagkat ang tinitignan ng Diyos ay ang puso ng taong handang sumunod sa Kanya. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ako po ay nagpapasalamat at talagang galak na galak po ang aking puso dahil gaya ng akin pong sinabi po nung tayo po ay nag-participate kahapon, nakita ko kung paano po kumilos ang Diyos. Hindi po tayo malaking church. Pag tinignan nyo yung mga katabi nyo, kukunti lang ho yan eh. Marami ho na mga churches sa Marikina ang mas higit po sa atin, mas malalaki, mas magaganda po ang kanilang bahay-sambahan. Pero we have the heart to seek the Lord na, Panginoon, sana po makapag-participate kami, sana po may makontribute po, kahit munti lamang po, ang Peace of Harvest Christian Ministry. At ako po'y unang-una sa lahat nagpapasalamat dahil kumilos ang Diyos, gaya nung ating biro lang naman yun sinasabi natin, pero talaga naman tayo po yung nag-champion. 2011 pa ho yun, dun po sa mga games, may mga trophy pa nga ho dyan sa opisina ko po. Unang-una po sa lahat, nire-recognize po natin, lahat po ito, group effort po ng buong church ito, lalong-lalo na yung atin pong mga kabataan. Pwede hong tumayo yung mga kabataan natin. Palakpakan natin ng Diyos. Praise God. Thank you, Lord. Pangalawa ho, yung ating mga kalalakihan. Pakitayo ho. Praise God. Yung mga nag-participate. Yung lahat ho ng mga kababaihan, lalo na yung mga taga-puray ho, palakpakan natin ng Diyos. Praise God. Maraming mga churches ho nag-participate at sabi ko nga, minimal na tayo. Wala na ho yung mga dating players eh. Si Brother Glenn ho, mga malalaki ho kami dati sa Tag of War. Wala na ho yan eh. Graduate na. Kami ho may mga rayuma na hindi na kami po pwede eh. So, may mga bagong batch na pumasok. At biruin ninyo, ako po'y pumunta lang ho sa CR para ho umihi po muna, Sabi ko, kamusta na, Pastor, champion na po tayo. Champion na tayo? Ba't naman nagkagano? Hindi ko pa napapanood. Can we say amen? Sa kababaihan ho, may tinuturong lesson ng Lord doon eh. Yung kababaihan nakita ko, very busy po sila. Lalo na po yung mga kababaihan sa Puray. Nagbibenta ng mga gulay, mga prutas. Nung nag-game na, pwede po bang, makasama po namin kayo. 4 po sila. Yun po yung mga nagbuhat ho ng mga sako-sakong mga mga sako-sakong gulay. Doon lang ho sa Tag of War. Sumali po malalaki din naman yung mga kalaban, mga kapatid. Awang-awa po ako dun sa mga kalaban. Sana hindi na lang sila sumali. Nadudurog yung puso ko. Baka puro mga injured yata ho yung mga kalaban kasi isang hatak lang nung mga taga-Puray nag-ikutan lahat Wala lang ho tayong representative po sa mga bata. Hindi tayo nakapag-raise ng mga bata, Pero meron tayong malalaki dito, yung anak ni Angelica, pwedeng i-train yun habang lumalaki po. Kasi wala tayong contestant dun sa mga bata. So, hindi natin nakuha ho yun. Sa relay contest 4 lang naman yung games. So, yung sa relay contest sabi ko sa kanila, bigay nyo na lang sa, hindi pa rin napaka-aktibo pa rin ng mga kabataan. Kinuha pa rin po yung championship dun sa relay. So, bali 3 nakuha natin. Yung pang children wala po. Yung hula hoops, wala naman tayong contestant po doon.
So purihin po ang Diyos. Maliit lang tayo na church, ha? Maliit lang yung church natin. Pero pati po sa bentahan, dun po sa mga nagbebenta ho doon, alam niyo po ba number 1 din po yung church natin? Can we say amen? Yung mga gulay, prutas na binaba po, doon po, pagka nagpunta ho kayo doon, sana namalengke po kayo kung may time kayo kasi yung mga prutas natin talaga napakamura po. Kaya sabi po nung presidente ng Marbal po, maraming salamat daw po sa Panginoon sa church po natin, nag-participate po. At pressure yan na naman sa susunod na taon. Sana mas marami-rami po tayo at may ite-train ho sila yung mga bata, yung mga talagang bata para sa tug of war. Ano po yung nakikita natin dito na parang lesson? Ano ho? Wala sa kalakasan, wala sa laki ng church, wala po sa karunungan, kung hindi ang lahat ho ay nanggagaling po sa Panginoon. It is not by might nor by power, but it is by the Spirit of the living God. Kaya tayo ho, natutuwa po ako. Talagang hindi ko iiwan tong church na ito, hindi ako magsasawa ho na maglingkod sa Panginoon. At sana po dumating yung ating time din, ano, we acknowledge po talaga yung mga effort po, lahat-lahat pag nagtulong po, we can be number 1 maski sa buong Marikina. Hindi po dahil magagaling tayo, no? Ang Lord ho ang naglalagay kung sino po ang magaling. Nung pinili po ni Propeta Samuel, yung pong kapatid nila na nasa labas, patpatin po, maliit, at saka po hindi matipuno, si David, ang sabi ng Panginoong Diyos, siya ang aking hinirang. Siya ang aking pinili. Kaya po sa umagang ito, pag-aralan po natin, ano ho yung pagbabalik loob o yung pagiging isa pong bagong tao sa Diyos. Ano ho? Yung title po natin, pagbabagong loob. Pagbabagong loob po ay nangangahulugan ng conversion. O ang sabi nga ng Biblia, kung sino man po ang nakipag-isa kay Kristo, siya po ay nagiging isang bago pong nilalang. At yung pagbabago po na yan, nagsisimula po sa loob. Hindi pwedeng magsimula po sa labas. Palagi natin aalamin, titignan natin ang aral ng Diyos, ano ang dapat unang magbago sa tao. At ang pagbabago po ng tao, may 3 mahalagang proseso po yan. Hindi po pwedeng instantly, bago ka na ho, no? Na pagkaho dating ho ng salita ng Diyos sa atin, consistently ho, bago na pag-iisip, bago na puso, bago na lahat. Ang lahat ho ng yan, may prosesong dinadaanan. At nagsisimula ho yan, pag tayo po'y inimbita ng Diyos. If we are not invited by God, kaya sabi nung iba po, Pastor, magbabagong buhay na po ako kasi ano na po New Year's resolution ko. Napapansin nyo, paulit-ulit lang ulit ho yung gagawin ninyo sa panibagong taon. Baka po wala pang ang isang araw, inulit mo na naman po yung mga kasalanan. Kasi ang pagbabago po, sa loob po yan, pagbabagong loob, hindi po yan pagbabago dahil sa kakayanan natin. At yan po magsisimula, pag ikaw po ay inimbita ng Diyos, kailangan may paanyaya. May tinatawag ho tayo sa Bible na general calling. Ang general calling, lahat ng tao makakarinig niyan. Ibig sabihin, walang ibang daan kundi si Jesus. Maririnig niyo po yan sa mga kalye, pagka po kayo nagbukas ng internet ninyo, maririnig niyo po, there is a general calling. Pero ang general calling po, hindi po siya mahuhulog sa lahat po ng matabang puso o matabang lupa. Magkakaroon po yan ng specific calling. Yung specific calling po, alimbawa, sinabi po yung tungkol sa magandang balita. Ang specific calling po, ito na ho. Bakit ho? Kayo na naririto ngayon, doon pumasok yung salita ng Diyos, kayo po ay nabuksan ang inyong mga mata, bumukas ang inyong mga puso, kaya kayo'y naririto po at patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Tinanggap ninyo ang kanyang aral. Pero yung ibang nakarinig po, nasa labas ngayon, baliwala ho ito, sila po ay nakatanggap lang ng general calling. Yung specific calling po, tumubo sa puso ninyo. Kaya nga ho kayo naririto. At ang tao po, pag nakipag-isa siya kay Kristo, sabi nga po, kung tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo, siya po ay nagiging isang bagong nilalang. Gaya po ng sinasabi dito po sa ating Bible verse ngayon, na tatalakayin po, sabi po dito sa 1 Korinto 15:17,
Palagi nating naririnig, ito pong 2 Corinthians 5:17. Sino man ang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging isang bagong nilalang. Okay? Ano po ibig sabihin natin nun? Palagi natin naririnig sa preaching. Sometimes, we do not look at the context, hindi natin tinutuloy yung susunod na verse, kaya po yung ating presumption, yung atin pong nakikita rito, ay, nakipag-isa na ako kay Kristo, kaya ako po ay isa ng bagong nilalang. Kaya ako ay magiging mabuti na. Ako ay gagawa na para makita nila na ako'y Kristiyano. Pero ano po yung general context nito? Ano po yung kabuuan? That for anyone who is in Christ Jesus, he is a new creation, the old is gone, and the new has come. Ano po yung context? Pag tinuloy po natin, dito po sa verse 18, babasahin ko muna ang buong buo, Ang sabi po dito, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, at sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Verse 18. Pansinin niyo mabuti, Verse 18. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Can we all say amen? Baka ako kasi ilagay natin sa puso natin, ay, mabuti na ako. Hindi na ako nagsisinungaling. Ako po ay gumagawa na ng mabuti. Kaya maganda po, yung verse na yon, for anyone who is in Christ Jesus, he is now a new creation, the old is gone and the new has come. Pag hindi nyo tinuloy, magiging mataas yung loob natin Ay, binago na ako ng Diyos Ako nasa tamang daan na ako. Pero you have to bear in mind, ang sabi ng verse 18, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Kanino po? Sa pamamagitan ni Kristo. Binilang niya kami ng mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan niya rin. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po muli sa mensahe po ng inyong banal na salita. Buksan niyo po ang aming puso. First and foremost, Lord, galak na galak po ang puso ko, Panginoon, sa lahat po ng fellowshipping kahapon, sa lahat po ng pakikipag-ugnayan namin sa iba't ibang mga Kristiyano. Bonus na lamang po, Lord, na in-uplift mo again ang Peace of Harvest. Lahat sa mga contest, Lord, nakilala na naman po ito pong church ninyo po sa buong Marikina. At nagpapasalamat po kami. Walang maliit, walang malaki, wala po Panginoong magaling, wala pong masasabi natin na hindi nag-participate. Lahat-lahat po, maging ang panalangin ng lahat ng mga kapatid, Panginoong Ama, ay naging katugunan po to raise up the Feast of Harvest Christian Ministry na marami nga po hindi na nakakakilala sa church na ito. Pero kahapon po, nagagalak ang puso namin, maging sa mga paninda, lahat, Lord, nilift up mo. Kasi may layunin kang maganda po para po sa Peace of Harvest Christian Ministry. At gayon din naman po, kami po'y umaamin ng mga makasalanan. Siguro po, Lord, I think, Panginoon, kaya mo binebless ang church na ito, ang tema po namin ay pagpapakumbaba po, magpakumbaba. At gaya po ng naranasan namin, sino man nagpapakumbaba, ang Diyos po ang siyang nagtataas. Maraming salamat, Ama, sa pagpapatawad mo sa lahat ng aming mga naging kasalanan. Taniman mo po ang aming puso upang ito po ay maging isa pong sisidlan, maging isang matabang lupa, para ang lahat ng bunga po ng banal na Espiritu ay makita po sa aming nilalakaran. Thank you, Lord. Nag-uumapaw po ang aming pagpapasalamat po talaga. Buong puso ka naming sinasamba, niluluwalhati. Salamat po, Lord, sa pagsama mo po sa Peace of Harvest Christian Ministry. Ang pinakamataas na papurit pagdakila po ay tanging sa iyo lamang po, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Ama. Praise God. Purihin po ang Diyos. Ano po yung proseso na dapat nating daanan po kung tayo po ay nagiging bagong nilalang? We have to consider verse 18. If anyone is in Christ Jesus, he is now a new creation. Ano po yung pinapakita ng verse 18? Sabi ng verse 18 dito, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Alam niyo po yung nag-share sa inyo ng gospel, kaya kayo nakakilala, ang kumilos pa rin doon ang Diyos. Kaya po ninyo tinanggap. Pag hindi po kumilos yung Diyos at binuksan yung puso ninyo at isipan, kahit na po magaling po na preacher yung nagpahayag sa inyo na yon, hindi nyo tatanggapin ang Word of God kasi hindi kumilos ang Diyos sa puso ninyo. Kaya po ninyo binabasa ang Biblia ngayon, hindi dahil marunong kayo, hindi dahil masipag kayo. Without God na gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, baliwala kayo, kapatid.
Hindi kayo magbabasa talaga ng Biblia, hindi kayo mainggan yung manalangin po. Kaya dapat po, yung verse na yon supplemented palagi. Kung sino man ang nakipag-isa na kay Kristo, ay nagiging isang bagong tao na, nagiging isang tao na, at isa na po siyang bagong nilalang. If anyone is in Christ Jesus, he is now a new creation. Bagong nilalang. Kaya nga yung salita pong conversion, no? Sabi nga natin conversion. Nako-convert tayo Hindi sa religion Hindi religion nagko-convert. Kasi baka sabihin nyo, na-convert na po ako po'y Muslim na, ako po'y Katoliko na. Ang conversion po is a change of heart. Pagbabago po ng puso, pagbabago po ng saloobin, pagbabagong loob po sa Diyos. At bago magbago ang atin pong kalooban, unang-una po, dapat inanyayahan ka ng Diyos. You should have been invited by God. Sabihin nyo nga paanyaya. Ayan, hindi ka pwede kasing pumasok sa tahanan ng Diyos, not unless you are invited. Nakaranas na ba kayo yung tinatawag nilang gate crasher? Hindi naman po kayo imbitado. Marami po sa amin, nung ako po'y nasa parang pa, pag piyesta kasi kahit walang invite pagka pumasok ka lang, okay na Pero halimbawa binyagan po, kaya nagkaroon po halimbawa ng birthday, medyo pag hindi ka po kilala nung may-ari, nakita ka doon, ano pong unang itatanong? Sino to? In-invite ba natin ito? Kaya nga po, ang invitation ng Lord, natanggap ninyo. Ano po nararamdaman ninyo pag may nag-invite po sa inyo? Big sabihin po, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ang puso natin kasi ang dami-daming pwedeng imbitahin na tao. Pero ikaw, nabigyan ka ng invitation ng Lord. May paanyaya ka. At ang sabi nga dito, sa una nating pag-aaralan, doon po sa pagiging bagong loob sa Diyos, ang unang-una kung gagawin ng Diyos dyan, mayroon pong imbitasyon. Mayroon pong paanyaya. At ang paanyaya ni Jesus, ito po hindi na po kaila sa inyo, Come to me, all of you who are tired and heavily weary, sabi ng Panginoon. Kayong mga napapagal, kayong mga napapagod, lumapit kayo sa akin. For my burden is light, ang sabi ng Panginoon, at lahat ng lalapit sa akin, sabi niya po, I will give you rest. Lahat tayo, bago tayo nakakilala sa Diyos, pagod na tayo sa buhay na ito May mga iba nga sa atin, gusto na nating magpatiwakal, nung tayo po hindi pa nakakakilala sa Diyos. Meron gusto nang sumuko sa trabaho, meron hindi ba naranasan niyo, parang paulit-ulit na lang yung buhay. Matutulog ka sa gabi, gigising ka, gagawa ka ulit ng mga kasalanan, matutulog ka, gigising ka, para bang wala nang katuturan ang buhay. Kaya nga marami nagpapakamatay. Kaya nag-invite ang ating Panginoon. Ang invitation po'y klaro. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Sabi nga natin, lumapit kayo sa akin. That's the invitation. Hindi lang para sa atin yan, sa buong tao sa mundo yan. Ito yung tinatawag nating general calling. Lumapit kayo sa akin. Pansinin niyo po sa loob ng church na ito, kayo po is a good testimony na may lumalapit sa Diyos. Amen po ba? Pero hindi kumpleto yung silya natin. Ibig sabihin, marami pa ang hindi lumalapit. Kasi kung talaga pong halimbawa, within dito lang po sa area ng Sinaida, o kaya sa area ng Concepcion 2, nag-anyaya ang Diyos at tumugon, baka hindi tayo magkasya rito. Amen po ba? Pero klarong-klaro po, lumapit kayo sa akin, sino po yung lalapit? Kayong lahat na nahihirapan. Was there a point in your life, hirap na kayo? Was there a point in your life, gusto nyo nang sumuko? Tayo yon yung ini-invite. Lahat kayong nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Dumating po yung time siguro sa bawat isa sa atin, wala na tayong pag-asa sa buhay Pero narinig natin itong general calling na ito. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Alam nyo, siguro na-experience nyo na, masarap po bang merong Diyos sa buhay? Kahapon talagang kung wala kang Diyos, yung pong pagod ng katawan, grabe. Pero paghiga nyo po, Lord,
mission accomplished. Maraming salamat. Ay, sarap ng tulog na naman. Naranasan nyo ho yun? Ang pahinga nyo lang yung panalangin, pero once you meditate on that prayer, tapos humihikbi-hikbi ka pa, iniiyak mo lahat sa Panginoong Diyos, paggising mo, ang gaan ho ng kalooban eh. Can we say amen? Minsan, wag na kayo magsalita, talagang wala na ho kasi bigat na kayo. Sabihin nyo lang, Lord, paakap po. Aakap po yung banal na Espiritu sa inyong gaan po, ang sarap. Can we say amen? Kasi tinugon natin yung paanyaya eh. Come to me, all of you who are heavily laden and weary, ang sabi ng Panginoon. For my burden is light, sabi niya, and my yoke is easy, and I am going to give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang kalooban ko. Yan yung tinuturo natin eh. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. There is an invitation. Yung invitation na binigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos, tinugon natin. Kasi sabi niya, lumapit kayo. Pero ang nakakalungkot po, ang daming in-invite, pero walang lumalapit sa imbitasyon. Sana po makita natin, babasahin ko po itong isang parable po na ito, para makita ho natin yung pinaka-essence nito na lumapit kayo. No? Kung dala niyo po ang inyong Biblia, matatagpuan po itong talinhaga na ito sa aklat po ng Mateo, sa 22, medyo mahaba no ho. Kung wala po kayong Bible, hopefully sana mapakinggan natin. At kung yung may mga Bible po, buksan niyo po ang Biblia ninyo sa Mateo 22, 1 hanggang 14. Kasi makikita natin dito yung invitation eh. Tignan niyo po ang Matthew chapter 22, verse 1 to 14. Ano pong sabi ng Mateo 22? Dito po sa 1 hanggang 14. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga at sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Siguro ho kayo, nakapaghanda kayo sa wedding ninyo, may reception, may invitation, ang mahal-mahal po ng invitation at saka ng reception. Ano ho? Ito po yung hari. Yung hari, in-invite na po ang kanyang mga kaibigan, ang mga kakilala ng anak niya. Bakit? Grand celebration ng wedding. Lalaki ito kaya sila ang gagastos lahat. Sabi po ng verse 3, isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. In-invite, ayaw dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang pagkain, kinatay na ang mga baka at meron ng mga pinatabang guya. At handa na rin ang lahat. Halina kayo, nag-invite na, halina kayo, come to me, lumapit kayo. Nag-invite, sino nag-invite po? Yung hari. Bakit po? Kasal ng kanyang anak na lalaki. Ano nangyari po sa verse 5? Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip ay pumunta sila sa kanilang lakad. Merong nagpunta sa kanyang bukid at meron namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. May invitation. Punta naman kayo, kasal ng anak kong lalaki, en grande. Ay, pasensya na, di ako makapunta. May negosyo ko eh. Ay, pasensya na, di ako makapunta. May gagawin ako sa bukid namin eh. But they were invited. Ano pong sabi sa verse 7? Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamayang iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Nung araw ho kasi, pag hari ka, sakop mo lang yun eh. Hari na nag-invite. Yung nakakasakop sa iyo, yung may-ari ng lupa mo, dinisregard mo. May mga negosyo pa po ako eh. May gagawin pa po ako sa bukid ko eh. Pero ang may-ari ng bukid, yung hari. Ang may-ari ho ng negosyo, yung hari. Sa sobrang galit ng hari, pinuksa silang lahat. Wala nang alternative yung hari po para i-invite. Ano po nakita natin ngayon naman sa verse 8? Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Ayaw nila eh.
Sana po wag dumating sa punto na tayo po'y hindi maging karapat-dapat. Kasi inanyayahan tayo lumapit tayo kay Jesus. Tinanggihan natin. Sabi ni Jesus, yung mga inanyayahan ko hindi karapat-dapat. Kaya ang sabi ng verse 9, pumunta kayo sa mga pangunahing langsangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. O sige, ayaw nyong magpa-invite Feast of Harvest. Lalabas ako, hanap ako sa Sinaida Subdivision, yung mga pwedeng imbitahin. Ang sabi ng Panginoon, kahit na sino na lang invite mo. Okay, ano po nangyari rito? Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangin at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan, ang mga lingkod, at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Lahat, masasama, mabubuti, at lahat ng napupuno at napuno po ng panauhin ang bulwagang pangkasal. Nag-invite po, ayaw niyong pumunta So okay lang, nag-invite ulit. Sino nang in-invite ngayon? Kahit na sino na, masama o mabuti. Pero mga kapatid, pag in-invite po tayo, ulitin ko lang, pakinggan niyo pong mabuti. Pag in-invite po tayo ng hari, pag in-invite po tayo ng Diyos, kailangan magbihis tayo. Ibig sabihin ng pagbibihis na yon, dapat hubarin na natin yung ating masamang pagkatao, i-allow natin po na damitan tayo ng kabanalan ni Kristo. Kasi pag pumasok kayo, lalo na po sa invitation sa church na ito, na kayo po ay nagdaramit ng hindi po ng damit ng kabanalan ni Jesus, ito po mangyayari sa atin. Verse 11, pumasok ang hari upang tignan niya ang lahat ng panauhin. Nakita niya ang isang tao na hindi nakadamit ng pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit na pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian niyo siya at ang kanyang kamay at paa at itapon niyo siya sa kadiliman sa labas na doon ay mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. At sinabi ni Jesus, napakarami ng tinawag, ngunit kakaunti lamang ang pinili. Many are called, but only few are chosen. Sana po sa talinhaga na to, nagitan po natin yung kwento yung pong istorya ni Kristo. Inanyayahan tayo kaya tayo naririto ngayon sa party po ng Diyos. Pero tignan niyo po yung damit ninyo. Sa ngayon po, lahat kayo maayos yung panlabas na damit. Pero suot-suot nyo ba ngayon ang damit ng kabanalan ng ating Panginoon? Kasi hindi natin mapabibiro ang Diyos. We might be inside the Feast of Harvest Christian Ministry, pero pagdating ng Diyos, matagpuan ka na ikaw po ay hubad, matagpuan ka na hindi tama ang damit mo, at ang sabi ng Panginoon, itapon niyo siya sa labas, kung saan nangangangalit ang mga tao at nananangis po ang lahat ng mga nasa labas po ng liwanag ng Diyos. Impyerno po ang ibig sabihin nun. We were invited by God. Samantalahin po natin yung paanyaya na ito. Lumapit kayo sa akin. Kaya mga kapatid, pag tayo po na-invite sa party at nakita nyo po doon, ano po ang ating kasuotan, pag sinabi pong formal, pupunta ho ba kayo, naka-shorts kayo doon? Ewan ko po kung kaya po ng sikmura ninyo, Kaya nga po ako, pagka may mga ganyan po, tinitignan ko po sa internet, ano ba yung sabing semi-casual, ano ba yung sabi ng formal? At inaayon ko po, kung ako po inaimbita, kung ano po yung aking kasuotan. Yung isang grupo ng tao, tinanggihan na yung Diyos. So, God is not concerned with them anymore. Pero ikaw, narinig mo yung salita ng Diyos, may invitation ka, pumasok ka Pero natagpuan ka ng Diyos na hindi tama yung damit mo. Ibig sabihin nun, hindi mo sinuot ang damit ng kabanalan ni Kristo. Ulitin ko po yung sinasabi kanina, If anyone is in Christ Jesus, he is now a new creation. Sabihin nga ho natin, bagong nilalang. At ang bagong nilalang bago yung suot niya. At pag natagpuan ka po, you are in Christ Jesus, at po yung damit ninyo ay luma, hindi po napapanahon, hindi po sang-ayon sa pag-imbita sa inyo, itatapon po kayo ng hari sa labas. Sana maging paalaala po sa atin ito. Magaganda po yung mga damit nyo ngayon, At alam nyo po, sa isang Kristiyano,
Yun po yung yung kalayaan natin, doon mo makikita yung mga Christian churches. Hindi tayo nagtatakda ng damit na lahat tayo kulay puti. Hindi ako nagtatakda dito na lahat ang mga babae mahaba buhok. Alam niyo po, kung bubuksan lang ng Lord yung mga nag-aaral noon, makikita niyo mali po yung pakahulugan ninyo. Yung sinasabi niya, kailangan ng babae lahat mahaba ang buhok. Sabi nga kanina ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas Ang Diyos tumitingin dun sa loob ng puso ng tao. Minsan may isang pastor nag-preach, tad-tad ng tato. Nagbulungan kagad yung mga miyembro, yan ba pastor? Pero alam niyo, nagkakasalay, nagbubulungan. Kasi yung pastor po na yon, ex-convict siya. Nung ginawa niya yung mga kasalanan na yon, mga kapatid, nagpatato siya, talaga barumbado siya, at talaga makikita mo kahit na takpan niyo po yung buong katawan niya, lumalabas pa rin hanggang leeg po yung mga tato. Hinusgahan kagad po siya. Nung nakilala niyo si Kristo nung po siya nasa loob ng kulungan, hindi na niya mapabura yun. Mahal po yung pagtanggal ng tato, mga kapatid. Tinawag siya, hinusgahan kagad po siya ng tao. Pero nagdamit na po siya ng damit ng kabanalan ni Kristo. For if anyone is in Christ Jesus, he is now a new creation. The old is gone, and the new has come. Tatanungin ko po kayo, tinanggap niyo ba ang paanyaya ng Diyos na lumapit kayo sa Kanya? Can you say amen? Ulitin ko po tinanggap niyo ba? Pangalawang tanong, nakadamit ba kayo ng kabanalan ni Kristo ngayon? Can we say amen? Purihin po ang Panginoon Diyos sa mga nag-amen po. At dun po sa hindi pa nag-amen, kasi nga meron tayong pinakatinatago pa na iniingat-ingatan nating kasalanan. Kapatid, hubarin mo na yung lumang damit mo, magsuot ka bago dumating yung hari at palabasin po tayo doon po sa kanyang kaharian. Hubarin mo na yan, kapatid. Isuot mo ang damit ng kabanalan ni Kristo. Hindi ko po sinasabing wag na kayo magkasala. Ang sinasabi ko, ipasuot ninyo ang damit ni Kristo. Siya po ang gagawa kanina sa verse 18. Gagawa po sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. So tayo po ay inanyayahan. Ano po yung second point? Ito po kasi magiging bunga ng pagtanggap ng paanyaya po Ikalawa, evident yan yung pagsisisi. Ang pagsisisi po, hindi po isang araw na, Lord, patawarin niyo po ako. Ang pagsisisi po ay araw-araw na araw pong proseso ng buhay ng isang mananampalataya. At the more na araw-araw ka nagsisisi, doon po nakikita na nakadamit ka na ngayon ng kabanalan po ng damit ni Kristo. Kasi minsan nagkakamali po yung nag-i-interpret nun Pastor, kanina may pinag-usapan kami, akala ko nakadamit na ako. Mga kapatid, talagang marurumihan pa rin yung puting damit Pero balot ka ng kaligtasan ni Kristo. Kayo po'y nakaranas na nakasuot kayo ng puting damit, kahit na anong gawin yung ingat, kumain kayo ng spaghetti, kumain kayo ng kare-kare, natuluan pa rin. Pero pwede bang labahan yun? Kaya nga yung kasuotan natin, marurumihan po yun yung ating damit po ng kabanalan kay Kristo. Pero lalabahin po yun ng dugo ng ating Panginoon. And the more na araw-araw ka na naranasan mo, it's a continuous process of asking forgiveness po, a continuous process of repentance towards the Lord. Congratulations, kapatid. Bakit Tunay kang anak ng Diyos. Can we say amen? Sino po rito yung araw-araw, kada oras humihingi ng tawad sa Diyos? Magsabi ng amen. Wala pala masyadong Kristiyano rito. Yung talaga hindi matatapos ang isang araw, hindi ka humingi ng tawad sa Diyos. Meron ba na isang araw talaga humingi ng tawad sa Diyos? Magsabi ng amen. Congratulations, kapatid. Alam niyo po kung bakit? Tinanggap niyo yung paanyaya. Tingnan niyo po ang sabi po rito. Sa Mark chapter 1, verse 14 to 15, nang ibinilanggo si Juan Bautista po, nagpunta si Jesus sa Galilea at nangaral doon ng magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya't magsisi na kayo at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Paano po ang kaligtasan ng Diyos? Magsisi tayo at tumalikod sa ating mga kasalanan. Hindi po sinabi po dyan, mga kapatid, na mga kapatid, malapit na paghahari ng Diyos, kaya magpamiyembro na kayo sa iglesia.
Ako po yung nagsasabi ng totoo, hindi po ako nang iinsulto sa kanila. Pero alam nyo, kung minsan ho, pag sinasabi nyo yung totoo, katumbas niyan, buhay ninyo eh. I will not be shocked. Sinasabi ko po yung totoo, hindi ako masashock po pag halimbawa, paglabas ko po, cover nyo na lang ako ng prayer. Ang dami nakakapakinig po sa akin eh. Kung minsan nga po, nagba-Bible studies tayo, tatawagan ako ng tatawagan para lang humaalis yung Nung tinetext ko naman, di na sumagot. Ay ako, halimbawa ho, magbuo kayo ng hatred, sinasabi ko po dahil mahal ko lahat ng nasa iba yung pananampalataya o kaibang faith. Kung halimbawa ho, hindi sila natuwa kasi masakit po talaga yung aral ng Panginoong Diyos eh. At dahil hindi natuwa po, hallelujah, that's the best way na tawagin po ng Diyos. Dahil mahal mo sila at ipinahayag nyo po yung Word of God. Kaya po sabi rito, ang kaligtasan ho, magsisi at tumalikod sa inyong kasalanan. Ano po yun? Sabi nyo nga ho, paniwalaan. Yung faith po na yun kay Kristo, yung paniniwala po natin sa magandang balita, si Kristo lang ang tamang daan. Yun po yung sabi po rito, paniwalaan ninyo magandang balita, kaya magsisi kayo nung nakita nyo yung good news. Sabi ng Panginoong Diyos, totally depraved pala ako. Wala pala akong magagawang mabuti, Lord. Patawarin niyo po ako. Ngayon ko lang na-realize yan. Pero may good news pala. Anong good news? Ang dami kong ginawang kasalanan. Marami akong inaping tao. Marami akong kasinungalingan. Pero Lord, place my trust in you. Sabi po ng Isaiah chapter 1 verse 18, kung paano naman po ang kasalanan ay kasing pula po ng dugo, papuputiin ko na parang yelo o parang niebe at bulak. That's the good news. Ako pala dapat na pumunta ng impyerno, meron pong humalili sa akin eh. Imagine nyo, halimbawa, aarestuhin kayo, aarestuhin na kayo ng pulis. Bigla akong hindi, ako na lang arestuhin nyo, sige, palayain nyo na po ito. That is the good news in the Bible. Yun yung magandang balita. We are all guilty, dediretso tayo sa impyerno, pero may humarang po para tayo ho ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kailangan ng church membership po doon. Hindi kailangan po ng sakramento ho doon. Hindi po kailangan ho na talagang magpipinitensya. Hindi ho, wala akong kinalaman yun doon, kapatid. Hindi po kinakailangan, mga kapatid, na tayo po ay gagawa ng mabuti. Ano po sabi kanina? Ito ay nangyayari sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi kayo ang gumagawa. Ang gumagawa po ng ating kaligtasan ay walang iba po kundi ang ating Panginoon. So, i-assess nyo yung sarili ninyo. Bago ba kayo matulog po, nararamdaman nyo po yung remorse, nararamdaman nyo po yung paghingi ng tawad, o kaya ho, alimbawa, kayo po may nasabing di maganda ho sa kapwa ninyo. Mamaya ho, marirealize nyo yan kakatukin ng banal na Espiritu yung puso ninyo. Di ba, anak ka na ng Diyos? Sana hindi mo na sinabi yon. Sana kung may complain ka, itago mo na lang sa sarili mo. Sana kung may ichichismis ka, hindi mo na sinabi, makakasira yun Ay, oo nga, Lord, patawarin niyo po ako. You are a Christian, kapatid. Kaya po ulitin ko po yung magandang balita. Hindi po na hindi kayo magkakasala, pero maaalala mo pa rin ng Diyos, Lord, patawarin niyo po ako. Kasi tao ako, nagkakamali po ako Lord, may nasabi na naman ako kanina, Panginoon, nakatingin yung mata ko po, hindi maganda. May sinabi pong kasinungalingan yung labi ko kanina. And because of that, Lord, I know na ako po'y mapapahamak talaga. Muli, Panginoong Diyos, hawakan niyo yung kamay ko. I-restore niyo po yung puso ko, patawarin niyo po ako. And from that very moment po, hugas na naman po, malinis na naman po ang inyo pong kalooban. Kasi tinawag kayo, nagsisi kayo, inimbita kayo ng Diyos, tinanggap ninyo ang paanyaya niya. Ikatlo, after ng pagsisisi, nandoon po yung tinatawag natin na pagsunod. Palatandaan po yun Hindi natin masusunod lahat ng utos ng Diyos. Sabi nung isang preacher na napakinggan ko, sa church namin kaya nga may Bible Nasusunod namin lahat ng utos.
Ay, kilala hong preacher yon, magaling sa debate yon, kaya lang pumalit na po siya. Pinalitan siya ng pamangkin niya. Bakit alam ko? Galing ako dun eh. Yun yung doktrina ron eh. Kaya natin ito, hindi totoo na hindi natin kayang sundin ito. Sabi ko nga po mga kapatid, sa literal aspect nito, hindi ka pumatay. Pero sa standard po ng Biblia, pag nagalit ka once lang sa buhay mo, mamamatay tao ka. O sige nga, sino bang hindi nagalit sa atin? Naalala ko po yung preacher na yun, I hope, hindi ako masama yung loob ko sa kanya. Sabi ko nga sa Lord, sana magkita pa tayo lahat sa langit, kasama yung preacher na yon. Pero pag nanatili ka po sa aral na yon, na kaya kong magawa, kaya kong lakaran ang lahat ng utos ng Diyos, bakit pa po kailangan si Jesus ialay? Naalala niyo po, yung po sa preaching natin, sa loob ng tabernakulo pumapatay po sila ng tupa. Yung dugo po ng tupa, iwiwisik po doon sa arko. Bakit kailangang wisikin? Alay sa kasalanan ng lahat ng tao. Pag hindi nag-alay ng dugo, lahat ng tao mapapahamak. Bakit ho? Lahat ng tao ay nagkasala at hindi siya makakaabot sa kalawalhatian ng Diyos. Kaya sabi ng Luke chapter 9 verse 62, at ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsisimulang mag-araro. Look at the parallelism para sa mga magsasaka, sa mga nag-agriculture po. Sino mang nagsisimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Once you gaze your eyes unto Jesus, ito nga magsasaka, nag-aararo na sa sobrang excitement niya nga, hindi na nalingon sa likod eh. Bakit? Focus na siya. Alam niyang may aanihin siya. Alam niya maganda ho yung hinaharap niya. Nakita niya ho rito, may mga bentahan pa yata rito ng ibang mga produkto. Tignan ko nga rito. You have to set your goals and your eyes unto Jesus alone. Kasi nagbigay ng example ang Panginoon, sino man ang nagsisimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon niya, kaliwa, kanan sa likod, tignan niyo po ito hindi siya karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ano po sabi ng memory verse natin noong nakaraang taon? In Matthew chapter 16 verse 24. Naalala niyo pa yon? At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man na nagnanais sumunod sa akin, number 1, kailangan niyang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at, ayun na nga sumunod sa akin. Ang pagiging Kristiyano po, hindi po yan one-time decision po na, Lord, tinatanggap kita. Ang katumbas po ng pagtanggap kay Kristo, unang-una, pagtakwil sa sarili. Dati, enjoy po tayo, there was a time po, pag tayo po'y nagiinuman, pag nasa cabaret, nasa KTV, gustong-gusto ng mga puso ng lalaki, lalong-lalo na pag nagtatago tayo ng sikreto sa ating misis, pabababain mo yan sa trono ni Kristo at ikaw ang magpapapasok sa Kanya, Lord, take over my heart. Dati po, enjoy po tayo, pag may nasisiraan na kapitbahay, pagka may chismis, isa kayo sa bangkero, unang-unang nangunguna po, lalong-lalo na kasiraan ng kapitbahay ninyo, itakwil nyo po yung inyong sarili, pababain nyo po sa trono nyo yan, paupuin nyo si Jesus, at ang uupong Jesus na yan, ang siya na pong masusunod sa isa pong bilang chismoso. Can we say amen? Kung ikaw po ay magagalitin, bababa sa trono yan, at yan po ay itatakwil ninyo, sabi po ni Kristo, sino mang nais sumunod sa akin, itakwil mo ang iyong sarili, at pasanin mo yung iyong krus, at ikaw ay sumunod sa akin. Ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang ganda po nito, sana mag-reflect sa puso natin. Sino man nagsisimulang mag-araro, magsasaka excited, sinimula na, nag-araro na. Huwag nang palingon-lingon, diretsuin mo na yung trabaho mo, kapatid. Ngunit, panay ang lingon niya, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Bilang pangwakas po, kapatid, ang conversion po, mga kapatid, 3 proseso Unang-una, inanyayahan kayo. Nung naanyayahan kayo, tinanggap niyo yung paanyaya, naramdaman ninyo, nagsisi kayo, makasalanan pala kayo, tinanggap niyo yung good news At dun sa pagsisisi, Lord, susunod ako bilang mag-aararo,
Ifo-focus ko po sa inyo, hindi ako lilingon sa kaliwat kanan, hindi ako lilingon sa likuran. Bilang pamwakas, sabi po ng 2 Korinto 3:18, at ngayong paalis na ang talukbong, nagniningning na sa atin ang mukha ng kalwalhatian ng Panginoon. At ang kalwalhatiang yan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalhatian hanggang tayo po ay maging kalarawan niya. Our sanctification is day by day. Ibig sabihin na sanctification yung kabanalan ko. Araw-araw yan. Working progress tayo. Wala pong mabuting tao agad. Araw-araw po yan. Ang sabi ng verse na ito, God is always changing us from glory to glory. Pwede po ba tayong lahat tumayo at palakpakan natin ang dakilang Diyos? Hallelujah! Ama naming makapangyarihan, ito po sana ang mag-guide sa amin. As we have accepted the invitation that you are now our Lord and Savior, maraming salamat po sa pagbabagong loob na naranasan po ng bawat isa. Sapagkat sino man nakipag-isa kay Kristo ay nagiging isa na pong bagong nilalang. Yung lupa po'y lumipas na, ang bago'y dumarating. At ang lahat ng bagay ito'y napangyari sapagkat ito po ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan po ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Salamat po, Panginoong Diyos, na ang conversion namin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, nilakipan po ng aral ng Bible. Ang aral niyo po, Panginoong Ama, unang-una, tanggapin namin ang paanyaya. If we are not invited, we cannot be saved. Sapagkat ang paanyaya na ito, Panginoong Diyos, binigay niyo naman sa lahat ng tao. Pero ang general calling po, hindi tatanggapin. And we are so blessed na sa umagang ito, ang lahat na nakatanggap po ng specific calling, naririto ngayon, nagsisisi po, sapagkat ang ikalawa po na palatandaan, after taking this invitation, kami po ay magkaroon ng repentant, broken heart. Na wala kaming magagawa kung wala po ang inyong kaligtasan, wala po kaming patutunguhan kung hindi po si Kristo po ang siya pong mag-lead ng amin pong daanan. At salamat po, Panginoong Ama, gaya po ng sinabi ninyo, sino man na nagnanais sumunod kay Kristo, itakwil niya ang kanyang sarili, Panginoong Diyos. Pasanin niya ang kanyang krus. At ang pinakamahalaga, ikatlo, Panginoon, sumunod po kay Kristo. Ama, gabayan niyo po ang aming mga puso. We are on the right track. Kung paano po, Panginoong Diyos, miracle upon miracle, nakikita namin, oh Lord, hallelujah talaga po. Kahapon lang, Lord, nag-uumapaw ang aking puso. Nag-uumapaw po ang aming mga kalooban. We are a very insignificant church. Alam niyo po yan, Panginoong Ama. Tuldok lang po kami sa marbal. Pero kung kasama namin ng Diyos, hindi po nagmamalaki, kundi po pinatutunayan po na kung sino yung maliit, sino po yung mababang kalooban, itinataas niyo po. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Maraming salamat po at binabago niyo po ang aming puso. At hanggang sa muling pagkikita po, Panginoong Ama, makatapos po kami ng karera ng pananampalataya. Muli, Ama, maraming salamat. Ang pinakamataas na papurit, pagkilala at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal na pangalan ni Jesus, tayo po'y lahat magsabi ng amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Maraming salamat, Diyos, sa lahat ng mga kaaral na napakinggan namin. Nawa po, Lord, magamit namin to sa araw-araw ng aming buhay. At ngayon po, dumako po tayo sa pagbibigay. Gaya ng sabi ng Lord, what matters a man if he gains the whole world and in the process of gaining the whole world, loses its own soul. Huwag po tayong maghangad ng higit-higit, kundi kung ano lang po yung binibigay ng Lord sa atin, pasalamatan po natin. Mag-focus po tayo sa sinabi niya sa Mateo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Manatili po tayo sa pag-ibig, sa pagmamahal sa atin ng Diyos, at ang lahat-lahat ng kailangan natin, siya na po ang magdadagdag. Manalangin po tayo. Amang Diyos, tunay nga po, na Ikaw ang aming Diyos na pinagsisilbihan. Lord, kami po ay humahawak sa mga pangako mo sa amin, Panginoon. Uunahin ka namin sa aming buhay, Panginoon, pagkat alam namin, Lord, ito ang magiging susi ng aming ikatatagumpay sa buhay dito sa mundo, Panginoon.
Wala kang sinabi, Lord, na hindi mo matutupad, Panginoon. Kaya maraming salamat, Ama, sa lahat ng pangako mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo rin po, Lord, ang mga wala pang hanap buhay, Lord, na kung sila po ay naghahanap, Lord, ikaw po ang magbigay, Lord, upang lahat kami, Lord, maging channel of your blessings, Panginoon. Salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. More than I could hope or dream of, you have put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough for me. Maraming salamat po, Lord, sa lahat po ng nagbigay, Lord. Alam namin, ibabalik mo po ito, siksik-liglig, umaapaw. At ngayon po ay batiin po natin ang ating mga kapatid na mag-birthday po, March 27, Sister Richelle Ann Bautista. Happy birthday. March 29, Sister Ellen Coroco, nasa Dubai. March 23, Sister Emmy and Brother Greg Melendez. Anniversary, happy anniversary. At March 27, Brother Raj and Sister Diane de los Reyes. Sabi nga po, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Kaya ipanalangin natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang upang ipakita natin ang pagmamahal natin sa kanila. Inaanyayahan po yung may mga birthday po. Napakalaking bagay po no, na ipagpe-pray kayo ng ating church. Amang Diyos, maraming salamat po sa mga kapatiran namin na naririto, Lord, kasama namin sumasamba sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na ang buhay nila, Lord, inialay din nila sa inyo, Panginoon, bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Lord, pagpapala mo ang aming binibigay sa kanila, Panginoon, sa aming panalangin, Lord, nawa po, lalo mo silang pagtibayin sa kanilang pagsasama, Panginoon, maging sentro kanila ng inyong buhay, Panginoon, ng kanilang mga buhay, Lord. Ang kanilang pagsasama magiging lalong matibay, Panginoon, at lalong maglalago pa sa pagdating ng panahon. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng biyaya na ipagkakalob mo sa kanila. At ang kanilang buhay, Lord, lalo mong pasasaganain at ibibigay ang lahat ng channel of blessings sa kanila, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong mga announcement. Wala ba? O, presider muna. Sa Sunday, sa susunod na Sunday, si Sister Soli Bautista. Tithes and offering, si Sister Lenny Resos. Flower bringer de la Rosa family. Ang ating pong Bible study ginaganap every Wednesday, 7 p.m. po through our FB page. Makinig po tayo doon at marami po tayong matututunan. Ang prayer meeting po, sa gabi din may ginaganap na prayer meeting, Friday, Saturday, and Monday, every 8 a.m. to 9, every 8
p.m. to 9 p.m. At sa umaga naman po, araw-araw po ito. Monday hanggang Sunday, wala pong putol, from 6 a.m. to 5 a.m. to 6 a.m. Sorry po. At ngayon po, kung mayroon pa pong mga ibang announcement, inaanyayahan ko po ang ating mahal na pastor sa ating final prayer at saka benediction po. Thank you po. Salamat po, Sister Linda. Tayo po, mga kapatid, ay patuloy po mag-pray na sana po yung mga aanyayahan natin, katulad na pakinggan natin for baptism, pwede na po ngayong April. Tayo po, pwede nating i-conduct po yan doon po sa bahay ni Brother Boy. Sana po, kung sino po yung hindi pa nababaptize po dito, di ba, Chairman, pwede po sa inyo, no? Na paanyaya po, lalo na po yung mga taga-Puray, at mapapakinggan nila mamaya po ito, sana po, samantalahin natin yung pagkakataon na tayo po'y mabautismohan. Hindi po makakapagligtas ang bautismo, pero ang bautismo kailangan, pagsunod po kay Jesus yon, pagpapasailalim po sa ating Panginoon Jesucristo. At sana po sa ganda ng mga events na nangyari at sa mga biyaya ng Lord sa atin, panalangin nyo po na matuloy po yung outing natin, lalo na po this coming May, at sana po magsama-sama po tayo. We plan po sana sa Quezon, at meron na po ako nakausap na pastor doon, meron po silang bus, meron din po silang resort, at panalangin po namin sa pag-uusap po ng mga board natin ay matuloy po by May. Tayo po lahat ay tumayo, praise God, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Taos-puso palaging pagpapasalamat, Panginoong Ama, sapagkat na-invite po kami at itong invitation na ito, Lord, ay hindi naman po kaila. Marami po nag-reject, pero pinahalagahan namin, Lord, dahil Ikaw po yung buong buo namin pong kalakasan, buong karunungan namin, buong kaligtasan namin. Pag napahiwalay pa kami sa inyo, Panginoong Jesus, wala na pong silbi ang buhay namin. And thanks for this invitation, Panginoong Ama, sapagkat ito nag-create po ng pagsisisi sa puso namin na kami po'y walang magagawang mabuti habang kami nasa katawang lupa po. Kaya sinave nyo po kami, the only thing na pwede naming magawa sa habag ninyo, ay makinig po at sundin po yung inyo pong kalooban. Kahit po magkakamali pa rin, kahit po mahuhulog pa rin sa kasalanan, Lord, we know that you are a very forgiving Lord. At kung amin pong ipapahayag ang lahat ng aming kasalanan, gaya ng sabi ng unang 1:19, ikaw po ay mabuti at tapat na kami po ililinisin sa aming kasalanan at patatawarin po sa lahat ng amin pong kamalian. Sa umagang ito, Panginoon, i-bless nyo po ang buong Feast of Harvest Christian Ministry. May kalakasan po sa nagkakaisang church. Kahit na maliit na church, Panginoon, pag inangat ng Diyos, wala pong magagawa, Panginoong Ama, kung hindi nakikita po ang ningning at ang kalwalhatian ng Diyos sa lahat ng mga hinirang mo. And we are also very glad, Panginoon, nakilala namin ang mga iba-iba po naming mga kapananampalataya. It's also a joy, Lord, na makahalubilo po ang isang nanampalataya sa iyo, ang katabi naming hindi kakilala, may panibagong acquaintance na naman. At dahil po sa network at mga pagsasama-sama na ito, Panginoong Ama, mas dumami po ngayon sa buong Marikina ang mga Kristiyanong nananalangin, nagpapalakasan po sa isa't isa. At sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po ang lahat ng iyong mga hinirang, Panginoong Ama. Pagpalainawa at ingatan kami lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh. Lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. At gaya po ng panalangin ni Haring David, Panginoong Ama, kiniklaim po na buong Feast of Harvest po ang kapangyarihan ng prayer na ito, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Sa iyo lamang ang kapurihan, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Muli, awitan po natin ang ating Panginoon at tayo pong lahat ay magpasalamat sa kanyang kabutihan. God is good and all the time. Amen.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes. So I praise you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all. So good, so good. Yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation.